Nang makalampas ay napaisip pa si Teshima kung bakit biglang bumagal ang takbo ni Manami pero mas pinagtuunan niya na lang din ng pansin ang kanyang pag-abante dahil mula sa daan na kanyang tinatahak ay tanaw niya na ang pulang bubong ng Akechi Dairy Restaurant kung saan naroon ang linya ng resulta. Habang iniisip na malapit niya na iyong marating ay nakangiti si Teshima sapagkat matagal niya nang pinapangarap na maging una at sinabi pa na hindi niya kailanman malilimutan ang tanawing iyon. Mas lalo ring isinigaw ng mga manunood ang kanyang pangalan bilang pagsuporta bagay na mas lalong nagpasaya kay Teshima habang iniisip nito na matutuwa si Aoyagi sa magiging resulta. Ngunit nagtaka si Teshima nang marinig ang sinasabi ng mga manunood na huwag niyang alalahanin si Manami at huwag na umano siyang lumingon. Gayunpaman, lumingon pa rin siya at ng mga oras na iyon ay bumaba na si Manami para ayusin ang kadena ng bisikleta. Ayon sa isang manunood, sa ganoong pangyayari ay mag-isa lang aayusin ng siklista ang sarili nitong bisikleta, at dapat umano ay kaya nitong bumalik sa karera ng hindi hihigit sa 1 minuto. Dagdag pa ng lalaki na kapag may ganoong mechanical issues minsan ay naghihintay ang ibang siklista sa kanilang kalaban lalo na kapag napansin iyon. Pero kung hindi umano iyon napansin o sinabi ng ibang siklista na hindi nila nakita ay wala nang masasabi pa ang sinuman. Hindi nagtagal ay natapos ng ayusin ni Manami ang kadena kaya agad na itong sumakay para magpatuloy. Sa tansya nito ay nasa 15 hanggang 20 segundo siyang nahuhuli ngayon kaya parang imposible umano na makahabol pa siya. Ngunit laking gulat niya nang makita niyang hinintay siya ni Teshima sa tapat ng huling 300 metro. Hindi siya makapaniwalang gagawin yun ni Teshima dahil pagkakataon na yun na manalo sa karera. Maging ang mga manunood ay gulat na gulat pero biglang sinabi ni Teshima na tumigil lang siya dahil sa ganda ng view sa tapat na iyon. Nagsimula na ulit silang pumadyak ng mabilis patungo sa finish line at habang nagaganap iyon ay naramdaman ni Teshima na namamanhid na ang katawan niya. Gayunpaman, binaliwala niya iyon at patuloy lang na lumaban dahil naniniwala siya sa himala. Ibinigay niya ang kanyang buong lakas pero hindi magpapatalo si Manami na siyang pinamanahan ni Tudo ng numero 3 sa kanilang team. Bagamat malas na numero ang 13 para sa kanila ay sinabi noon ni Manami kay Tudo na isusuot niya iyon ng nakataas at malalampasan umano niya iyon. Sa kasalukuyan ay nakangiting iniisip ni Manami na halos mawala na siya ng pag-asa kanina pero hindi niya pa rin lubos akalaing hihintayin siya ni Teshima. Sa huling ilang metro ng kanilang laban ay nanatili silang pantay ni Teshima kaya naging kaabang-abang muli ang karera nila para sa mga manunood hanggang sa marating na nila ang finish line. Nang malaman ang resulta ay agad iyong nakarating kay Miki ngunit hindi si Teshima ang nagwagi. Masayang-masaya si Manami sa kanyang pagkapanalo kaya napasigaw na ito lalo na at nalampasan niya ang pagiging malas ng suot niyang numero. Samantala, ng mga oras na iyon ay nanatiling nakayuko si Teshima habang iniisip nito ang kanyang pagkatalo kahit ibinigay na niya ang lahat ng kanyang makakaya. Pero bigla itong napatunghay ng lapitan at tawagin ito ni Manami para pasalamatan sa paghihintay nito kanina. Bagamat ipinagkakaila ni Teshima ang kanyang paghihintay ay sinabi nito kay Manami na gusto lang niya na ang lahat ng seryosong nagbibisikleta ay maging pantay-pantay habang pumapadyak, at ang ideyang iyon ang nagpatigil umano sa kanya. Ngunit ang paniniwala ring iyon ang dahilan kung bakit umano tinatawag siyang ordinaryo ng lahat. Hindi sumang-ayon si Manami sa sinabing iyon ni Teshima sapagkat para dito ay malakas si Teshima dahil maraming beses umano niyong nagawa na makasabay sa kanya sa kanilang karera. Kalimitan din umano ay hindi maghihintay ang isang tao sa huling 300 metro sapagkat lahat naman ay naghahangad na manalo pero ginawa yun ni Teshima bagay na hindi kayang gawin ng iba kaya masasabi niyang malakas ito. Nagulat si Teshima sa sinabing iyon ni Manami at pagkatapos ay natawa na lang siya at sinabing huwag siyang lokohin nito dahil alam niya na mahina siya. Samantala, sa kabila ng pagkatalo ni Teshima ay masaya pa rin naman sina Miki nang malaman na konting segundo lang ang lamang ng taga-Hakone sapagkat alam nila na nagsikap si Teshima para manatili kay Manami. Kasabay niyon ay nalaman na rin ng dalawang nangungunang team ang resulta ng laban at tulad ng inaasahan ay masaya ang Hakone Academy sa balitang iyon. Bumilib din naman si Izumaida sa pagpadyak ni Teshima dahil nagawa niyong pumangalawa sa kabila ng pagiging ordinaryo nito. Pero kahit ganoon ay inasar pa rin ni Izumaida ang 5 dahil sa pagkatalo ng kapitan ng mga ito, ngunit sa halip na Menas ay natuwa pa ang mga ito at humanga doon. Mas lalo ring nag-alab ang determinasyon ni Kaburagi at sinabing sana ay makaarangkada na siya ngayon at makatakbo patungo sa finish line. Nagulat naman ang mga manunood nang makitang matutamba na ang pagod na si Teshima. Nang mga oras na iyon ay sinasabi nito sa kanyang sarili na sa wakas ay makakapagpahinga na siya matapos niyang ibigay ang lahat ng kanyang lakas. Sa isip niya ay humingi siya ng tawad kina Imaizumi at Naruko at ipinapaubayan niya na kay Aoyagi ang natitira pang bahagi ng laban. Sinabi rin ni Teshima na napakahina niya talaga dahil unang araw pa lang ay bigo na siyang gampanan ang pagiging kapitan. Ngunit bago pa man siya tuluyang mahulog sa lupa ay dumating si Onoda para saluhin ito dahil naniniwala ito na kayapan niya. Natuwa si Onoda na nagawa niyang saluhin si Teshima at doon niya sinabi na natanggap niya ang utos nito pero binigyan naman umano siya ni Imaizumi ng pahintulot na pumunta at suportahan si Teshima. Ibinigay na rin ni Onoda ang tumbler na ipinadala ni Imaizumi at masaya naman iyong binuksan nito sabay buhos sa kanyang ulo. Nagpasalamat si Teshima sa tulong ni Onoda at pagkatapos ay niyaya niya na itong pumadyak muli.
Nakarating na rin sa pangkat ang naging resulta ng laban at laking gulat ni Midosuji nang makita na nagawang makahabol ni Onoda na nasa ikatlong pwesto. Dahil doon ay naisip ng dalawa ni Kamari na umarangkada na rin sila dahil malamang umano ay mas bibiilas pa ang takbo ng mga nasa unahan nila. Hindi naman nga ang mga iyon nagkamali ng iniisip dahil kasalukuyan ng umaarangkada ang team ng Hakone Academy sa pangunguna ni Yuto, at sinusundan ang mga iyon ng team ng Sohoku High sa pangunguna naman ni Ima Izumi. Para sa team ng Sohoku ay hindi sila magpapatalo sa nangungunang team lalo na at magsisimula na ang huling laban para sa finish line. Samantala, nag-iwan si Makishima ng sulat sa kanyang kuya na nagsasabing uuwi muna siya sa Japan pansamantala. Nang mabasa yun ng kapatid ni Makishima ay saktong kakadating niya lang sa airport at doon ay laking gulat niya nang sunduin siya ni Kinju. Nagtaka siya kung paano nalaman ni Kinju pero sinabi nito na tumawag ito sa kanila kaya nito nalaman na uuwi si Makishima sa Japan. Naroon din si Tadakoro na siyang driver ng sasakyan at ngayon ay papunta na sila sa lugar kung saan nagaganap ang Inter-High. Nang mga oras na iyon ay kasalukuyan namang naipit sa trapiko ang van ni Kanzaki kaya nag-alala si Miki sapagkat maaari umanong hindi sila umabot sa feed zone sa tamang oras. Dahil doon ay nagpresenta si Sugimoto na tatakbuhin niya na lang papunta sa feed zone dala ang mga bag dahil ilang kilometro lang naman umano ang layo pero sinabi ni Koga na imposible iyon at maaaring mauna pa umanong makarating doon ang team kesa kay Sugimoto. Gayunpaman kaya umano ng reserba nilang bisikleta na makarating doon sa tamang oras kaya agad na nila iyong binuo. At dahil hindi kaya ni Sugimoto na mag-isang dalahin ang lahat ng pagkain at tubig para sa anim ay sinabi ni Koga na sasama na rin siya kaya pagkatapos buon ang mga bike ay agad na umalis ang dalawa. Samantala, sa pagsisimula ng huling yugto ng unang araw ng Inter-High, biglang hinawakan ni Aoyagi ang likod ni Kaburagi kaya inisip nito na siya ang ipapadala ni Aoyagi para sa finish line. May sasabihin lang pala sana dito si Aoyagi pero bigla na agad umakma sa pag-arangkada si Kaburagi kaya hinayla ito ni Aoyagi sa short para pigilan. Kasunod yun ay nagsimula ng kumilos ang mga taga-Hakone sa pamamagitan ng pagpapadala kina Kuroda at Ashikiba. Ang assistant ace na si Kuroda ang nag-draft para sa climber na si Ashikiba bagay na hindi mapaniwalaan ng mga manunood dahil si Kuroda noon ay isa ring climber. Ngunit bago pa man ang Inter-High ay naalala ni Kuroda na si Izumaida ang nagtalaga sa kanya para maging assistant ace. Dahil may respeto siya dito ay tinanggap niya iyon at sinabi pang kahit anong ipagawa nito sa kanya ay susundin niya ito dahil alam din niya na meron siyang potensyal. Habang kasalukuyang umaarangkada ang dalawa niyang miyembro ay sinabi ni Izumaida sa mga taga-Sohoku na mabagal ata umano ang pagsisimula ng mga ito. Dagdag pa niya na kahit gaano pa umano kalakas si Ima Izumi ay hindi ito pwedeng manalo mag-isa, pero agad na tumugon si Ima Izumi at sinabing alam nila iyon kaya naman umaksyon sila para ihanda ang pinakamabilis nilang miyembro para sa finish line, si Naruko. Nang marinig iyon ay gulat na gulat si Izumaida at doon niya napagtanto na kaya pala hindi si Naruko ang ipinadala ng mga iyon kanina. At dahil hindi na makapaghintay si Naruko na umarangkada ay nagsimula ng kumilos ang dalawa ni Ima Izumi. Pumadyak ito na animoy nag-iinit dahil simula pa lang ng karera ay nagpapahinga na siya at ngayon pa lang niya magagamit ang lakas niya. Paglabas nila sa tunnel ay nagpalit na si Naruko ng gear para gamitin ang kanyang ultimate super fluttering downhill. Manghang-mangha ang mga manunood at pati na rin si Ima Izumi dahil sa sobrang bilis ni Naruko na halos hindi na nito alintana ang pagtama ng braso nito sa guardrail hanggang sa maya-maya pa ay nagawa na nilang maabutan sina Kuroda. Doon ay sinabi ni Kuroda sa dalawa na napabilib siya sapagkat nahabol sila ng mga ito sa pababang daan na iyon. Pagkatapos ay nagpakilala siya sa mga ito at sinabing siya ang tinaguri ang Black Cat na siyang magde-draft kay Ashikiba, at kahit gaano pa umano kasama ang kondisyon ay ihahatid pa rin niya si Ashikiba patungo sa finish line, sabay arangkada. Hindi makapaniwala sina Ima Izumi sa pambihirang bilis ni Kuroda dahil nagawa ulit silang ungusan ng mga ito, at ngayon ay 2 segundo na ang pagitan nila ng mga iyon. Nalampasan na ni Kuroda ang malaking gate ng Futarasan Shrine at pagliko ng mga ito sa kanan ay makikita nila ang pinagmumula ng 77 metro na haligi ng tubig na tinatawag na Kegen Falls ng Nikko, ang Lake Chuzenji. Doon sinabi ni Kuroda na nakaabante na sila sa kanto at ang natitirang bahagi ng karera ay isang kalsada na tumatakbo sa hilagang bahagi ng lawa. Sinusundan ng kalsadang iyon ang pagtaas-baba ng lupain at iyon umano ang espesyalidad ni Kuroda. Para dito ay espesyal din umano ang kanyang mga binti sapagkat ang mga iyon ay partikular na flexible, at iyon din umano ang sinasabi ng bawat siklista na nakakahawak nyon. Nagsimula na ulit umarangkada sina Kuroda hanggang sa matano na nila sa unahan nila si Manami. Naabutan nila ito at doon ay binati ni Kuroda si Manami sa pagkapanalo nito. Samantala, nang makita naman ni Onoda sina Naruko ay sinabi nito na magpatuloy lang ang dalawa at siya na umano ang baalang magdala kay Teshima patungo sa finish line pero bago tuluyang umarangkada ay binati muna ng dalawa sina Onoda at Teshima. Pagkalampas sa dalawa ay nagtaka si Ima Izumi kung bakit hinahayaan ni Naruko na makalayo ang mga taga-Hakone, pero ayon kay Naruko ay sinasadya niyang bagalan ng bahagya para umano mas kapana panabik. Dagdag pa nito na kailangan lang magtiwala ni Ima Izumi sa kanya at manood lang umano ito sa gagawin niya.
Hindi nagtagal ay muli nang bumulusok si Naruko pero para kay Kuroda ay wala itong laban sa mga kalamnan ng mga paa niya na parang pusa, kaya hinamon pa niya ang dalawa kung sino umano sa kanila ang tatanghaling kampyon ngayong taon. Nang mga oras na iyon ay lingid sa kaalaman ng apat na sinusubukang hamabol sa kanila ni Nakamari at Midosuji.